Si Kristo ay nabuhay. Ang Pinoon natin ay buhay. Kasama natin siya palagi sa anumang lakbayin ng ating buhay. Lagi nating nasusumpungan ang kanyang presensya, nakaalalay sa bawat isa at nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso. Kapulungan po. Patuloy tayong nagagalak sa presensya ng nabuhay na Kristo. Sa ating kalagitnaan, siya'y kasama natin at sumasa atin. Kapulungan po. Halina, sama-sama tayong sumamba at magpuri sa Panginoon. May kagalakan tayong maghandog sa Kanya ng pasasalamat para sa lahat ng kabutihang sa atin ay pinalasap. Purihin natin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, sa iyong dakilang habag ay pinasigla mo ang espiritu ng mga disipulo mong nakikilala nila sa presensya ng nabuhay na Kristo. Itulot mo nawa na aming masumpungan ang kanyang presensya sa aming kalagayan upang kami magpalakas at magpatatag at mapanatili sa pag-asa na kaloob ng kanyang muling pagkabuhay at kami mapasigla sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa at patuloy na mabuhay sa katuwiran at katotohanan na nakita namin sa kanyang buhay, salita at ministeryo na nagpapatuloy sa pamamagitan ng Iglesia, sa pamamagitan ni Jesus, ng aming Panginoon at Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo sa pakikipag-isa ng banal na Espiritu, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen.
Makaluklok niya po yung kapulungan. Madalas ang ating pansin ay nakatuon lamang sa sarili at sa ating mga alalahanin. Kaya di natin napapansin ang presensya ni Kristo sa ating kalagitnaan. Alalahanin natin ang naging karanasan ng mga disipulo sa paglalakad sa Emmaus dahil sa kanilang kalungkutan at sa paniniwalang binigo sila ng kanilang Mesiyas na inaasahang magliligtas sa kanila, ay hindi nila siya nakilala nang makasabay nila ito sa kanilang paglalakad sa daan. Tayo din, dahil sa tumitinding kahirapan at alalahaning dala ng krisis sa ating bayan at sa buong mundo, ay hindi natin namamalayan at napapansin ang mga pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay sa panahong ito. Natatalo tayo ng pag-aalala at pag-iisip. Kaya't ang hikayat ng apostol sa atin, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hingin natin ngayon na patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan at kabiguang pagtiwalaan siya. Gumawa po tayo ngayon ng ilang sandali ng katahimikan para sa pangungumpisal. Sa habag at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo Jesus, pinagkalooban tayo ng pag-asa na bumubukal sa kaibuturan ng ating mga puso. Pasasalamat sa Panginoon sa magandang kaloob na ito na naghahanda sa atin upang tanggapin ng ating mana ang katuparan ng kanyang pangako ng pagliligtas sa atin. Nasusulat, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa ating pagtalikod sa kasalanan at pagkabautismo sa pangalan ni Kristo, napatawad ang ating mga kasalanan at tinanggap natin ang mga kaloob ng Espiritu. Papuri sa Panginoon na pinagmumula ng ating kaligtasan, magdulot nawa ito sa atin ng kapayapaan. Tayo po ngayon ay magbatian ng kapayapaan. Peace be with you all, kapatid at karing kakatamong manambahan online. Agkat king pamagkaloob para King Shalom Project 626. Habang tayo ay nagtitipon sa pagsamba ngayong araw, pinapahalanan tayo ng nakaraming biyayang ating natanggap. Naway tayo magbigay ng may pusong pagpapasalamat, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa ating hangaring maglingkod at magbigay luwalhati sa Diyos. Ang bawat handog, gaano man kaliit o kalaki, ay nakakatulong sa katuparan ng isang layuning ating pinagsasaluhan. Ang Project 626, ipahayag natin ngayon ang ating suporta at malasakit sa Project 626. Gawin natin ngayon ang paghahalay habang ang tanging sayaw nagpupupuri ng mga bata.
if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Ang mensahe ng nabuhay na Kristo ay humihingi ng tugon sa tanong, ano ang dapat naming gawin? Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya't nang tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako niya ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala ay ipinangaral niya at nagpabautismo at nagdagdagan ang mga lagad ng mga 3,000 katao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang sagutang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 1, versikulo 17 hanggang 23. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa kanyang habang kayo ay sa mundong ito. Kapulungan po. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Kapulungan po. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanyang muling bumuhay at napapangaral, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Kapulungan po. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira,
kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Narito ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay Lucas. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat na mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad, ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paanong nakilala nila si Jesus ng paghati-hati nito ang tinapay. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Maya payabak po kaya katamongan. Ing sermon title tamo po dininan keng Walking with Jesus. Pero ing pakirapan tamong quadrennial theme, ne? Kaya ba yung ecclesial year is Walking with Jesus, Journeying with the Anawim. So, pasimula lang, no, ng mga sunod-sunod natin pong mga pagbubulay niyan sa kung paano tayo lalakad kasama ni Kristo. Sinabi na pong poet Ralph Waldo Emerson ng Mantini, life is a journey, not a destination. Nagpapaalala ito sa atin na ang buhay is an ongoing journey of learning and growing from womb to tomb. Nagpapatuloy ang buhay sa kanyang paglalakbay at sa lakbaying iyon, hindi na madalas binibigyan ng importansya ng tao kung saan ang destinasyon niya o tungo, kundi kung sino ang nakakasama niya sa paglalakbay sa buhay na ito. At sa bawat paglalakbay na ito, may panimula at may patutunguhan. And in between, may mai-encounter na smooth na daan, mayroon ding mga rough roads, hindi lang diretso, mayroon ding palikuliko. Kaya madalas ngayon, iba't ibang mga apps ang ginagamit para mapadali ang biyahe. Andyan si Waze, nandyan ang Google Maps, pero saan ka man iturong daan, they all leads to your final destination at sasabihin pa sa iyo, you have reached your destination. Sa totoo, sari-sari ang nararanasan natin as we continue in this journey. May saya, may lungkot, mayroong nakakatakot, at may nakakagalit din. Kaya nga ang mahalaga sa biyahe ng buhay, may kasama ka. Maaring kaibigan, maaring kapatid, asawa o partner sa buhay, pero ang pinakamahalagang kasama ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi karera ang buhay, katulad ng sinasabi ng Bini, no? Kundi paglalakad kasama ang Diyos na nagbabago sa ating pagkatao araw-araw. Ang tunay na layunin ay hindi lang ang makarating sa langit, kundi ang makipag-isa kay Kristo sa bawat hakbang habang nandito ka sa sanlibutan. Pag sinabi nating walking with Jesus o ang paglalakad kasama si Jesus ay isang simpleng pahayag, ngunit tumutukoy ito sa isang malalim na paraan ng pamumuhay. Sa pinakapuso nito, nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng araw-araw at tuloy-tuloy na relasyon sa Kanya. Hindi lamang paniniwala sa ating Diyos mula sa malayo. Ito ay tungkol sa pagpayag na papasukin siya sa ating mga buhay. Ang Kanyang presensya, ang Kanyang mga turo at halimbawa, ang hayaang umubog sa ating pag-iisip, pagdedesisyon at pagkilos upang kahit paano maging maalwan ang ating paglalakbay sa mundong ito. Dahil sa totoo naman, ang Diyos ay hindi lamang natin basta kasama sa lakbay ng buhay, kundi ibinibigay niya ang lahat para sa atin upang maging maganda ang buhay natin. Magkaroon ito ng kahulugan at ma-enjoy ng bawat isa ang kanyang paglalakbay, gaano man kahirap minsan ang biyahe para sa atin. Sa ating pagninilay sa umagang ito, makikita natin ang isang paglalakbay na punong-puno ng kalungkutan. May dalawang alagad na kinatagpo ng Panginoon as they headed back to Emmaus. Kanina sa Sunday School, tinansya yung distansya ng Jerusalem to Emmaus. So kung titignan daw yung 11 kilometers ay mula dito hanggang Laukpaw. No? So ganun siya kalayo. At ano yung daladala ng dalawang alagad na ito at ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Sa panahong akala nila ay tapos na ang lahat, sa panahong palayo sila ng palayo sa Jerusalem, may itinuro ang Panginoon sa kanila at ito rin ang itinuturo sa atin habang tayo'y tumatagal sa lakbaying ito. Adwang bage, ing tiro na ning encounter da, kabang lalakad lang kayabe, ing sinubling mebye a Kristo, papunta king Emmaus. The first one is, check your current status.
Nano ing kalalagayan tamong yen bilang talasal pantaya. Sa ating paglilingkod kay Lord, nasa na ba tayo? Palayo ba o papalapit? Imagine, napakalayong lakbayin ang ginagawa nila para bumalik sila sa Emmaus at alala pong sasakyan, maglakad lamo. At hindi naging madali para sa kanila ang kanilang paglalakbay kasi ang bigat-bigat ng kanilang dinadala. Sabi nila, travel light, at adwaya kahulugan iti. Una, yung literal na kahulugan ng paglalakbay. Maglakbay ng kaunti lang ang dala. Kaya nung mag-abroad ka, ang allowed mo keka is up to 20 kilos nung lokal. Ne? Pero, nang minsan 7 kilos mo, hand carry pa. So, pag mag-exceed ka, mamayad ka. So, sa paglalakbay, hindi kailangan ang magdala ng maraming bagahe kasi para mas magaan, mas madali at mas malaya ang pagkilos. Ikatwang kahulugan ng travel light is more on malalim na pakahulugan sa buhay or figurative ing amanwana. Mamuhay ng hindi mabigat ang kalooban. Iwanan ang mga hindi na kailangan tulad ng sobrang alalahanin, galit, sama ng loob, o mga bagay na posibleng magpabigat sa iyo. Parang paalala na piliin lang ang mahalaga at bitawan ang hindi nakakatulong sa paglalakbay mo sa buhay. Sa madaling salita, ang travel light ay pagiging simple, magaan, malaya, physical man o emosyonal. Pero kung titignan natin ang dalawang alagad, figuratively, mabayat ingkarelang dadalan kabang lalakad laking dalan papuntang Emmaus. Bit-bit nila ang matinding kalungkutan at paghihinagpis. What they have in common is their grief and disappointment. At paglinawe tayo kahulugan ing disappointment kang dictionary, didefine niya iti as a failed expectation of what was hope of. Kasakit ng banggitan pagkapampangan ka. Nabigo sila sa kanilang inaasahan sa madaling salita. Kasi in verse 21, sinabi na nitang alagad kang Jesus, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Tila ba ang dating noon sa kanila, nagkamali sila ng piniling paniwalaan. They were frustrated kasi ang akala nila, tapos na ang lahat, uling meteyo i Jesus. Totoo naman ng magmalunya ing tao, nanuyangan panamdaman. Kaya bene kariningaw sandang takot at alang kasiguraduan. Ang dalawang alagad, ang dami-dami nilang tanong, ni hindi nila makuhang paniwalaan ang sinabi ng mga babaeng alagad sa kanila tungkol sa nabuhay na Kristo. Napaka-uncertain na ng buhay, even their faith in Jesus, nala sigurado. Anya kabang lalakad la, mipagkwentula at mabayat lalob. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang sinasabi ng mga propeta. And what Jesus did next was this, ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Check your current status, kay ministry, kimbye. Nang dakalta buring akakit keng iglesia, nang madidisappoint tamo kareng abe tamo kilob ning kapilya, nang etaya buring pastor o ding manimuna, nang atintang aliwang priorities, kimbye tamo, milalawt tamo keng ministry. Imbis na mag-level up tamo, papalapit kang Lord, ang nangyari, papalayo ng papalayo, hanggang misan eta nang lalawt keng iglesia. Eta na sisimba, eta na mag-attend king nanumang activities na magpalakas king fellowship tamo and spiritual life. At eta mo nadidinan pagkakataon ning sarili tamo, nagdamdaman, what is Jesus telling us kareng amano na, lalo na nung etala didinang prioridad, keng bieta mo, at panahon din pamagaral kaya. Inkadwang dadala nakikatamo ning mensahe ning abak is to find your meaning and purpose. In Jesus,
Akit tamo, gano yaman kabayat at kasakit ing biyahe tamo, king biyeng ini, we can find fulfillment, meaning, and purpose. Lahat nagkakaroon ng saysay, kasi balo tamo we are walking with Him. Abe tayang maglakbe. At inya, patutuanan da rin kapatid tamo, keng journey dangeni kang kakadeng. Maging mayan, ing nanumang mabayat, ng abe tayang Diyos. Kalupa ning sasabyanan ning chorus ning opening hymn tamo, lalakad abe ya ing kasabi, nga na bandi na akong tune, ating tulang wagas miyabek karin, eku magdilidili. Lakwan da katamongan pero Jesus never nakatamong lakwan. Ang paglalakad kasama si Jesus ay nangangahulugang kinikilala mong kasama mo siya sa mga pangkaraniwang sandali. Hindi lang sa simbahan o sa oras ng panalangin. Hindi lang sa saya kundi sa stress, sa kalituhan, sa kalungkutan, sa kasiyahan o sa mga pang-araw-araw na gawain ng pamumuhay, hindi ka nag-iisa. Madalas yang lakwandasan tamo. Lalakwan tayo rugo palagi, pero manayaya mo parati kaya katamo. Ang ating mga pagkadismaya sa gobyerno, sa mga nangyayari sa paligid, ang mga ito ay hindi magpapawalang bisa sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi deng aduang alagad medismayala, sasabihan daw umasa kami noon na ang ibig sabihin na bigo sila sa kanilang inaasahan. Misinterpretation ang nangyari sa kanila, partikular sa mga pangyayaring naganap sa Jerusalem. Actually, ang mga Hudyo ay hindi kapos sa impormasyon kasi alam nila kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Pero may misinterpretation kung nino talaga i Jesus. Kung lalong tamo, expectation versus fulfillment ng milyari. E da ikit na i Jesus, siya ing katuparan na ning sasabihan da rin propeta. And so manamdaman la at malungkot la. Ngunit ang akala nilang wakas ay simula pa lamang. Minsan ang mukhang kabiguan sa buhay ay bahagi pala ng mas malaking plano ng Diyos sa atin. At kimpenam damandarang aduang alagad, anyang akilala de, nung nino ing kayagnandang maglakad king dalan papuntang Emmaus, kay batdeng inagkat kimbaleda, at anyang pisyana na ing tinape nga na ning teksto tamo, noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. At nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Kapatad, muna tayong agkat karing plano tamo karing bietamo ing Diyos. Ban kanita, nanuman ing pandalanan tamo, eya kapilanman milako ing tula at kapanayan kareng puso tamo, lalo na't balo tamo, mabiyaya ing Ginoo, and because He lives, we can face tomorrow. Pwede tayo po kayang kanta? Itang because He lives, Mampaw. Memorize siya po. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to live. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. Sapa niyo kung magkita. Is there to prove my Savior lives? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Nang akilala dering nga dua Jesus, agad silang tumayo at nagbalik ng Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon doon ang 11 at ibang kasamahan nila at sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nito paghati-hati ng tinapay.
Very obvious na inkarelang ministry e pamayari. So from confusion to revelation, miglid ito keng recognition and mission. Kung nagpasimula ulit yung meaning, yung passion nila, at nadiscover nila, hindi pa tapos ang buhay. May plano pa rin ng Diyos sa kanila, and so with us also, kaparehas, no? Mas nauunawaan natin ang buhay kapag nanatili tayo kay Jesus. Nang imbitahan nilang manatili siya sa kanila, nagbago ang lahat. Nabuksan ang kanilang mata, at kung mananatili tayong malapit sa Diyos, sa pananalangin, sa kanyang salita, sa pag-aaral sa mga ito, sa mga personal nating devotion pagkagising ng umaga o bago matulog, unti-unting makikilala natin ang Panginoon. And the more na makilala tayo, the more na ma-inlove tamo kang Jesus. Kaya ing laging sasabihan da kaya katamo, na anumaning pandalanan tamo right now, hindi pa game over ang buhay. Kasi kaya betaya ing Diyos. At uling kaya betaya, we can start all over again. No? Makapagsisimula tayo ulit. Ang paglakad kasama si Jesus ay nagbabago ng ating direksyon. Ang dalawang alagad ay palayo sa Jerusalem na puno ng kalungkutan at takot, ngunit matapos nilang makatagpo si Jesus, bumalik sa kanila ang inspirasyon at kagalakan. Ganyan ang nangyayari kapag tunay nating nakatagpo ang Panginoon. Ang lungkot ay napapalitan ng purpose, ang kahinaan ay nagiging kalakasan, at ang akala nating dead end, may rerouting pala na magaganap. Back to center, hanapin ng Google Maps at mag-umpisa ulit impamaglakbe. Inginuyang munang palagi king faith journey tamo. Allow Him to walk beside us. Allow Him to walk us through life. Tayo po'y magdasal. Salamat aming Panginoon sapagkat sa buhay na ito hindi kami nag-iisa. Sapagkat ikaw ay buhay, lagi ka naming kasama. Pagkaloob mo sa amin ang kahulugan at layo ng aming buhay at ibalik mo sa amin ang sense of mission upang sama-sama kaming ipaglingkod ka sa aming kapwa at patotohanan namin na ikaw ay buhay. Kinagyunig paning anak at ng Espiritu Santo. Amen. Talakad tapong sabla at ipasyagtayan kaya katamong kapanwalan, Article 6 ng UCCP Statement of Faith. Ay tamongan, sasalpantaya kami, king panyubli ng mebye Jesucristo, apak isambutan na ing kamatayan, minye kasiguruan king bie lipat naman ning kamatayan, at manalig kami king kayang pasibayong panyatang, king ganap ng pangatupad, at tipuna nala din kayang anak, king kayang kayarian, at bangawan bayo ing sablang melalang. Amen.
be ready. Be prepared to celebrate 123 years of God's faithfulness. Ganda naman po noon. Salamat po sa ating pong tech team. At pwede po bang magstay in events kom tamo para i-finalize itang program tamo ining week, particular po itang fun run tamo ne. Kasi ini po magumpisa yung 4:30 kening ngarap kapilya, then mag-end ya ka rin ketang court. Pero alimi pa po, api sabi nung ang gata mo no ka rin mulayi. Ne? So, mag-finalize mo po then announcement karang GC tamo para keng gawain tamo keng Sabado. So, pasibayo po, maya payabak and detang mag-birthday pagkantatala. Happy birthday. Panwana na kayo po ng Ginuy, kayong mag-birthday po, and at siya po yati Peng, welcome home po kayo. Matula tamo na abe tayo yung kakatamong kapatid. Makanyan mo naman po, deng manimuna keng Domingo, deng kakatamo pong council officers. Again po, pakasabihan kaya po, yung kapatid Ma'am Lorna, para maging liturgist tamo po. Ing Bible reader, i-chairman, ating mag-acolyte tamo po, ing kapatid Eunice Tolentino. Ing guest preacher tamo po, deaconess, pastorya, and professor na po ng Christian worship, pero abroad din kaya pong klase. Mag-facilitate na din kang CLDP para kang worship and liturgy me, at iya po ing ni-request daring elders tamo para invite niya mag-speak yung kakatamo pong anniversary. Kapampangan niya po, uling tao mo po pulong masle at deaconess pastor na po ng United Methodist Church. At datang niya po ining Domingo Reverend Dr. Carmen Manyalak, pamilyaya pong Manyalak, at ing asawa na foreigner Kuya Jeffrey Schurman. So kaya betaya po ining Domingo at detang anggang t-shirt tamo pong in order, ila pong sulod tamo ne. Kasi ita pong sulod kang fun run, white t-shirt yamo pong conforme. Uling mika color fun run niya po inine, so dapat makamaputi tamo po. At ding yellow din, kenla pong Domingo. At detang alapa po, pamipamye, kayo po migaga na ka, uling ating second batch po, particular ding UCM, second batch la pong may order. At datang naman po, ini pong parumingong ay ni, at detang patagal pa, bangkanita para pareho tamo po sulod kempong Domingo. So ita po at siguro po by next Sunday, after naning itang first Sunday naning May, if ever po, or nung agawa tayo pong weekends, makapag-meeting yan pa si Bayo in council para po kintauli tamong special meeting mo, Chairman, para pisabyan itang aliwa pang kailangan tamo pong gawan, particularly po itang election ng council officers. Pakischedule na mo at ikay na mo po yung mamiyade na Aldo. Sige po, itamo po at dakal pong salamat kayo nga na patuloy po na susuporta kayong gawain na ng kakatamong iglesia at may nalangin para king tagumpena ng Shalom Team Building at susulong ing obra na salamat king Diyos. Itamo po nung ating tapa pong aliwang concerns pa. VCS teachers, mag-meet tamo next week. Painawa kayo pa, balok mapagal kayo kayong training nyo. Sige po. Nung alala po, magsadyata mo po para kung kakatamong pamanalangin.
Katan ko la po dat ang ating pong kapasalamatan at makabukod na panalangin na lumapit po king altar. Makanyan mo naman po ing kapulungan deta pong magkagyo pang talakad, medyo maluwat. King kakatamo pong pamanalangin. Maddasal po tayo. Matulala din puso mingening penandit ginuming Diyos, uli ning kekang presensyang atsuking kalibutaran mi. Dahil atsuka ginu matula kami, payapa kami, at inyang sense of fulfillment ing biyemi. Salamat uling balo mi king Aldoldo atsuka, manatili ka king siping mi. Ay mo kami paboren, antabayanan mo kami. Pagkalog mo nung nanoy kailangan mi king Aldoldo, tatayran mo kaming matula, king pamag serbisyo mi kaya king kasuyuan mi, king iglesia, king community at king kaparaming tao. Salamat king sense of purpose and mission na palagi mong pagkalob kaya kami. Salamat king pagkakakilanlan mi bilang metong anak mo, talasuyo, uli na nita, akakit mi kung gaano ya kaganda yung biye. Mididinan ngan kahulugan ng kaya ganagana pauli mo ginuming Diyos. Agyamang ating panahon na magkasakit kaming pakirapan niyang biye at ka magpasikan ka siping mi. Apisan mo kami gulot, bubulong mo kaya kami agyo mo, uling at kulelem. Salamat ka rin mantining affirmation and assurance ginuming Diyos na agyamang nanumang datang, uling at ka, apakirapan ming kaya ganagana. Agyamang nanu pa kasakit ing kega na gana. Especially king malilyari ngeni king buong mundo at miapektuhan niya yung bansami at magkakasakit kami king kaya kaming kapanintunan at kabiyayan. Kami magkulangan uling at syuka pagkalubmot babye nung nano'y karampatan kaya kami. Kami matitinag, lipat naman ding hanggang challenges sa paintulot mong pakirapan mi. Masakakit mi na kailangan ming lumapit kaya kaitang malapit na malapit. Bangkanita, mas panamdaman miya yung saup mo at akit mi. Yung pamanantabe mo kaya kami. Aldoldo, ginuming Diyos, patutuanan mi karing biyemi, mayap ka, faithful ka. At ang kabutihang ito, Panginoon, ay umaabot maging sa aming mga kahinaan. At agyang nano maninggawan mi, mo kami lalakwan, manaya ka mong parati, kimpa magbalik milub kaya ka. Salamat po aming Diyos sa buong sanglinggo na pinaranas mo sa amin ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon. Mo paintulot na ating mi kamaragulasan karing biyemi bang kanita tok ng kami king kasuyuan mi kaya kat kimpama niya pat ming mayap. Salamat uling balo mi. Dinggamat mo makasadyalang laging sumaup kaya kami. Manulo karing katawan ming ating panamdaman at mag-restore king strength na kailangan mi para king Aldoldo. Dakala sitwasyon yung madidisappoint kami, mapafrustrate kami, milalako kami kapanayan, pero pauli na ning sinubling mebye Kristo, may babalik kaya kami ing tula para king kasuywan mi kaya ka. At lagi pa realize mo na mila dapat lalo ang dating bagay areni, uling ila minsan deng makatakid kaya kami. Noon yung lawen mi, focus miya ing matanan ning kaya kaming kasalpantayanan, king krus, nung nuka rin, dinawon mi ing biye mo bang kanita miligtas kami. At kapamilatanan ning kaya kang kamatayan, king krus, dela mo na nga ning kaya gana-gana, aposible mi pang pandalanan. Anya makanyan kami ating kapanayan, para ka rin kapatid mi na magpatuloy karela pong health challenges. Ginuming Diyos, mas lalo kang maging malapit kang kakadeng. Dinalmeng tula, lipat naman ng bayong hamon na pakirapan. Ibulos mo yung kaya ganaganang lugod at lingap. Kaya kapamilatan da rin kayang kapamilya at kakaluguran at kaya kami nga namanaya king kaya pong pamaggaling. Makanyan mo naman kang nang let at karetapang aliwang kapatid mi na ating pakirapan, masakit na kapanamdaman kalupaning cancer. Detang dadalan dialysis,
chemotherapy sessions, ikay magpasikan karela. Detang atin ngening sakit, aplusan mo la. Gaganakan miya, in kaya kaming maestra, ikang nunet, at inyang panamdaman, oneng balumi, ika mo rin ginuming Diyosing manulo kaya. At itang nanumang bagi, apanamdaman ng ngening at syuking katawa na ilako mo iti ginuming Diyos. At gamitan mo la, deng panulong binyada kaya bang kanita kumayap ya. Balumi, ika in kaya kang ming kapayapan, at nanuman ing daratang, matulami iting tatanggapan uling balumi, kami magdili-dili kim pamakyarap mi kaniti. At iti, ing lagi mo pong ipalub kim puso at isip daring kapatad mi, kim panaw na iti. Makanyan mo naman ing kaya kaming panalangin, para king malilyari kim paligid mi. Ala kaming kontrol, karing malilyari at manalasanang magtuloy-tuloy ing ceasefire nga ni ginuming Diyos bang kanita. Ala nang aliwa pang biye ing misakitan at maging normal na ing kaya gana-gana, especially karing kaya kaming kapatad, kaluguran king biye, makipagsapalaran king abroad, at tsukarin karing lugar anong nukarin ing gera. Ingatan mo lang parati. Ing lugod mo yang lagi mong paramdam karela, ating takot palitan mong kasiguruan na emula paboren maging deng pamilyada, amanaya kim pamanulida. Ding kaya kaming katayid members, makyagum king nanumang obra at ministeryo ng iglesia king parala na kakit dang agyudang ibye, i-bless mo lang parati at i-cover mo lagi numing Diyos, bang kanita alang nanumang bage ang makasira karela at king bieda, especially king kapanintunan da. Panalangin mila, rin kaya kaming kapatad, magpasalamat, migagana ka king aldodang beitan, ikain pasibayong migkalub, panahon karela bang kanita. Aso iwanda ka pa, din pamilyada, din kaparadang tao. Panwanan mo nung nanuman ning karela pong anyaran para king sarili dat para king kaluguran da king biye. Dagdagan mo pa yung karelang sikanan at patatagan mo pa yung kasalpantayanan da keka. Bang kanita nanuman ning datang, panindigan din karelang kasalpantayanan keka. Makanyan mo naman kareng kapatad ming migagana ka aking karelang wedding anniversary. I-bless mo la pang lalo at mas maging maalab ing lugod. Apanamdaman da, emo kim karela bilang couple nun maging kem buodang pamilya. Saupan mo lang parati. At dinan mo la din sense of purpose bilang meto nga pamilya. At lagi tanggapan da na ing buodang pamilya kaya kaya mo sumuyo. Din kaya kami nga anak mga lati, din kaya na kami, din yung adult members, kababay na at kalalakinan, especially kaya kaming mga tuwa. Ingatan mo kami pag ginuming Diyos. Banten mo kami king aldoldo. At nanuman, ing gagawan mi, daptan mi iti, para king kapurian mo. Ing shalom, makanyan miya naman pong panabilin keka. Lalo na't makabuklat ing obra. Pegumpisan mi iti, tatalnan, ing meto nga katutuan, mag-provide ka. At oy ni ginuming Diyos, ing panghawakan mi. Salamat uling parati, sisit-sit mo kaya kami, suportan miya ing eskwelahan mi, uling iya ing magsilbiming mission arm, at iti tanggapan miyang matula ginuming Diyos. Anya ikamo rin ang asahan ming magbalik ka ring kanwanan, share da ring balang metong para king Project 626. Matula kami sanang magkalob, at maging matulay ang puso mi, akakit mi, ing katuparanan ning pigkalob mo para king Shalom CCLCI. Makanyan mo naman ing biya at ministry ning kaya kaming komperensya. Mayayari ne ing ecclesial year. Dakaling milyari. Balo mi ginuming Diyos, sasadya mo kaming makiarap kimbayong panambahang taon. Dakal ing disappointments,
dakaling kalungkutan, o ning pangibabawan mo ginuming Diyos, ing tula, kim kasuywan mi kaya ka. Bangka nita, abe-abe, asulong miya, ing kaburian mo, kim buong komperensya, at mayakit kim buong UCCP, kami, tatalakaran miya, ing kasalpantayanan mi kaya ka. Nanuman ginuming Diyos, ing pagsadyan mi pa, para king kaya kaming anniversary Sunday, ipagkalugmo na deti agawami lang abe-abe at maging matagumpengan ing kaya gana-gana at mitasya at mipuri ing kaya kang lagyo. At ing buong kapulungan, nanuman ing kayang anyaran, pakirapan, kahilingan kaya ka, deti po sana ginuming Diyos, pakiramdaman mo la. At palagi, i-renew mo kaya kami, itang sipagan, itang commitment at dedication, king obra mo. Uling balumi, nung abe-abe kami, masikan kami, at obra mi, impawobra mo, kaya kami. Salamat o Diyos, ika mo rining mingat mantabe, kimpa maglakbed rin kaya kaming kapatad, Imang Timot, idang Marlin, kimpa magbalik daw ka rin king Amerika, patnubayan mo la, ingatan mo la, at ikaw, Diyos, ing manatad payapa, king lugar apuntanda. Makanyan mo naman, king Aldoldo, pang pakirapan mi, king paruming kong ini, tayran mo kami, panimonan mo kami, at ding biyemi, magpatutula, natin kaming mabiye, Kristo. Salamat o Diyos, kaya kaming ang tatasing kega na gana, lalo na detang bagi na emiyagyo, at balumi, agyo mula para kaya kami. King lagyo ng Yesus, iti po ing kaya kaming panalangin. Amen. Ay lagi kong kapiling, pala niya ay di nagmamaling. Kung ako ay may kapighatian, ito'y kanyang binaparang. Siya'y kung kaya't hindi mauubusan na ang lakas. Wika ng mga awit. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang mga banal. Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Lilikumin ngayon ang ating mga alay, mga pangako at ikapu, at umasa tayong magagamit ang mga ito sa gawain ng pagsusulong ng malasakit ng Panginoon sa pamamagitan ng ministeryo ng Iglesia.
Nawa ang aming mga kaloob ay magamit upang mabuksan ang mga pintuan para sa mga nangangailangan at ang aming mga palad ay mananatiling bukas para sa lahat. Pagpalain mo po ang aming mga handog at gawin kaming pagpapala sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos at ang kanyang walang hanggang presensya. Tayo ay hinirang bilang saksi ng nabuhay na Kristo na nagpakilala sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay. Kaya naman isalig natin sa Kanya ang ating pananalig at pag-asa. Tuparin ang anumang pangako natin sa Kanya at mamuhay taglay ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. At nawa ang Diyos ay patuloy na tumugon sa ating mga pagtawag at si Kristo'y magpahayag sa lahat ng bagay at ang Espiritong Banal ang magbukas ng ating paningin at pag-alabi ng ating puso sa pag-ibig, malasakit at paglilingkod. Hahayo tayo ngayon sa kapayapaan upang ibigin at paglingkuran ang ating iisang Diyos, ang Diyos na manlilikha, ang Diyos na manunubos, at ang Diyos diwang patnubay. Amen.